Oh, you're live. Oh, really? We are live right now. Ayun. Hello, good afternoon. Napakainit na panahon dito po sa Dubai, talaga naman, United Arab Emirates. And of course, kahit na sobrang init, lalo pa nating paiinitin yan dahil sa talakayan ngayon at chikahan kasama ang nag-iisang, as in, nag-iisa talaga yan, ha? Sinasabi ko sa inyo, talaga nag-iisa to. Wala po akong kasama. Nag-iisa to, wala siyang Nakikita ba kasama. kayo? Tinatawag kasi ito. Actually, yung pinost ko nung nakaraan na teaser, sinabi ko doon na ito talaga sila yung nag-umpisa ng entertainment industry dito sa Dubai. So napapag-alaman na talagang matagal na rin ako sa UAE. Pagkat Yes. sila po ang inabutan ko dito, together with Emil, ayan, sila yung inabutan ko. Kaya alam ko na sila talaga ang entertainment talaga na nagdito. So without any chikadora pang sinasabi dito, ako, ipakikilala ko na ang nag-iisa. As in, nag-iisa, the total performer, comedian, Nanay Boyet Sanchez. Hello po, hello, hi. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat po ng ating mga nanonood, sa ating taga-subaybay, lahat ng followers, subscribers ng ating page. Kape at Ayan, Pandesal. Kape at Pandesal ni Inday. Ayan. Hello po, magandang hapon. It's my pleasure and it's my honor to be with this, of course, the newest, the promising, beautiful, well-known vlogger. Ayan. Thank you, Nanay. Nako, Yeah. pag ipinakilala ka ni Nanay Boyet, siguradong totoo yun. Walang fake news doon. naman. ano? Alam naman nila yun, alam naman nila lahat yun. Sobrang ano mo Okay. ngayon, Wow. fresh. Siyempre naman, alam mo yan, 5 minutes. Sinasabi I ko can sa inyo, do it in 5 minutes. Sinasabi ko sa inyo, masaya itong chikahan na to. Ano ba? Sandali lang, inom muna ako kasi natataranta agad ako dahil si Nanay Boyet ang nasa harapan ko. Sus, Maria. Ayan, anyway. Yes, Nanay po. Boyet, actually itong bago ko itong nilaunch na segment dito sa Kape at Pandesal with Inday, I call this Kaibigan, Usap Okay. Tayo. Yeah, kaibigan. Kaibigan, usap tayo. Parang lang dating boy abunda Boy abunda. dating. But on a serious matter, Yes. so si Nanay Boyet po, apart from pagiging isang entertainer, isa rin po siyang OFW kasi lahat naman ang nasa abroad. Yes. We called ourselves as OFW. So Nay, how did you start dito muna? Paano ka napunta sa pag-abroad? Yeah. Naku, ayan. Naku, di malalaman na naman ang edad. Issue ba? Okay lang yan, tayong dalawa pareho. Yeah, Pero yeah. before ka nagpunta rito sa Okay, the abroad. very first na pagtungtong ko sa UAE was naghahanap ng artist ang isang agency sa Makati back in the Philippines, okay. I am not supposed to be the one na padala nila dito. Incidentally, ako naman ay lumibot doon at sinama ako ng kaibigan ko sa kanilang agency. Ngayon, ako ngayon bigla ipinasok. Ayun. Kaya ako ngayon yung natuloy dito. Ang unang pagbaba ko rito ay sa Abu Dhabi. That was 1996. Ako napapag-alaman Oo, grabe. talaga. Ano? Sa Zakar Hotel yun. Sa Intercontinental Samdan. Alam mo, ano? So, ngayon wala na yun. Huwag na yun. Hanarap ko yung hotel. Na-demolish na. Umalis ka kasi. Ayun. So, doon ka Na-demolish nagsimula na na. siya. Yeah. So, ano nga usually ginagawa? No? Kasi, ano yan para ngayon kasi talagang boom na yung sa mga bars and mga music industry ngayon sa Dubai. So, during that time, ano yung mga That was crowd? the very first actually comedy bar. Ang crowd natin doon ay actually 90% Filipino. Okay, nung dumating ako doon, siguro 50% may mga Arabic, other nationalities. But the thing is, syempre dahil sa nagkaroon ng kaalaman na meron ng bagong-bago, kasi fresh na fresh ng comedy, hindi pa yun dito hindi sa... pa masyadong wala talaga. pang alam. Hindi pa pinapanood, hindi pa Yes. pinupuntahan. Ngayon pa lang siya na-launch dito yon yung kauna-unahang comedy bar. Sampaguita ang pangalan ng bar. Ay, Diba? naalala mo na. Naalala ko tuloy bigla. Ang pangalan na Sampaguita pala. Tapos ang boss ko noon, Lebanese, hindi Filipino. So, Ayan. paano ito? Yung, yung ba yung first time mo na nag-abroad? Yeah, it was my very first Okay, time. so how did you handle yung ganyang amo naman? Kasi Ay, iba ang ibang nationality. Ibang nationality, syempre. Tsaka unang-una, na-culture shock ako. Tsaka ang dami kasing, what do you call this? Marami siyang bawal. Oo, di ba? oo. So, hindi katulad sa Pilipinas, no holds barred. Yes. Di ba? Dito, marami talaga, ito hindi mo pwedeng sabihin, hindi pwedeng gawin, hindi pwedeng i-act, like that, i-act out. Hindi pwedeng Tapos, ganitong damit, oo, hindi pwedeng ganyan, oo. At higit sa lahat, bawal lang alam mo na. Yes, hindi pwedeng ang mga showy. LGBT, hindi pwedeng super bonggang showy ka, no? correct. It's all right to become one, but do not ever, at least magbabae ka, mag-cross-dress ka, super heavy makeup, ganun, hindi nila inaalaw yun. Alaw nila yung okay, ganyan ka, pero act
accordingly. Huwag mo nang ipakita na talaga Yes. maglagay ka pa ng mga Kung anik-anik. So yun naman, nagustuhan naman ng amo ko. Actually, ayaw na akong pauwiin. Ay. Ang kontrata ko lang ang year is 6 months. Oh! Mabuto ko ng 3 years, ayaw kong pauwiin. Ayaw talaga, talagang halos kandami ako sa kanya na no, I need to go home. Kasi mas makalaki ang kita na sa Pilipinas during that time. Yes. Mas malaki ang kita. So wala akong pinagbigyan ko lang si Miss Joy Viado actually. Oh, Inasira Joy okay. Viado. So pinagbigyan ko lang siya. So para ako, kasi kaibigan ko kasi, very close friend ko yun. So, ayun, wala naman akong nagawa. Hanggang sa nag-enjoy naman din ako, na-adapt ko na kung ano mga meron ang kultura, siyempre, at ay nakita ko naman kung paano pakisamahan iba't ibang national, iba-iba ding lahi, iba-ibang klase ng Pilipino, siyempre, di ba? Mostly. Alam mo naman yan, alam mo naman yan. Sa Pilipino, mas lalo. It's not about the race, it's about the attitude and the character of the people that Correct. you're going to meet every day. Grabe. Lalo na dito sa ibang bansa. Exacto. Yan ang hindi alam ng mga ating mga kababayan sa Pilipinas, no? Correct, totoo po yan. Minsan nga, pag sinasabi natin, yung pangakapwa pa natin minsan yung Yes. talagang naglalagay sa atin sa hindi magandang sitwasyon. Tama, ibig sabihin, Ayan. push ka pataas. Ipupush ka ganyan. Pinupull ka pa na. With matching, ganyan, tapak-tapak pa, no? Di ba? Parang hindi naman natin nilalatsan. In some circumstances lang talaga Correct, din. Ayan. So during 3 years, ano naman ang masasabi mo na medyo hindi maganda nangyari sa'yo during that 3 years? That time, hindi lang talaga magandang nangyari sa akin. Yung naranasan ko talaga, yung first time ko naranasan, habulin ako ng lalaki sa daan. Uy, totoo yun, madaling araw, pupunta ko. True to life ba yun? True to life yun. Pagkapunta ko ng co-op, yung mga co-op doon ang tawag yung eh, mga- di ba? Yung mga groceries, sa But, and supermarket. considering 1996, hindi pa ganyan talaga ka ang Oo, ating yes. culture dito. Actually, Medyo wala pang talaga. Dubai. Ayun, actually wala pa kasi dumating din ako talaga dito. Oo, Zero yung zero, parang zero no? ang As Dubai. in, oo. So hinabol ka. Bakit ka hinabol? Ewan ko ba doon? Bakit may Bumalik utang ka kasi doon? After ko nga paglabas ko ng co-op, talaga nakita ko may sumusunod sa akin, natakot ako. Sabi ko, nakita ko lalaki. Pag binibilis ako yung lakad ko, bumibilis din siya. So tumakbo rin siya. Ay grabe, talaga doon sa makarating ako doon sa building namin, sa flat namin. Ay naku, Ako hinabol niya ano mo ako. yun, follower mo yun. Oo, follow na follow eh. Oo, tama Stalker. yun. Di ba? Comedian talaga yun. Nakuha pang kuhanin, gawa ng punchline yung sinasabi ko. Oo. So ibig sabihin talaga. At hindi nang once. Siguro mga ilang beses din yun. Oo, yun lang. Ba, sobra ang problema paghanga ko. sa'yo talaga. No? Yun ang naging, doon ako na-shock na gusto. Sa Pilipinas, ikaw hahabol sa mga lalaki, dito ko na, sabi ko, ang ganda-ganda ko. Ay, Diyos ako dito, sabi ko. I was just 24 then. Ay, Ayan na, nag-count na. Huwag mo nang ikuha. Huwag mo magaling sa mathematics, huwag nyo na i-add. Alam nyo na ngayon yung edad ko. ako December, medyo kaanuhan pa ang ating Fresh pa. balintinitan pa ang Yes. ating mga 30 katawan. pa ang bewang ko noon. Ayun, eh Ngayon, ngayon. Lego na lang yun. Grabe. Okay lang Oo. yan. Kasi pag nandito ka naman daw sa Middle East at payat ka, hindi ka in. So Kaya dapat nga. ikaw ay malusog. Tama. Di ba Ayun, pag namimili ko ng ng pantalon, hindi na sa bewang sinusukat. Ano na? Sa leeg. Pero totoo ba yun? Totoo daw yun eh. Pag sa leeg sinusukat, kasya sa ano? Nag-abot kasi yun sa waistline, sabi nila. Pero so far, ginagawa ko naman, okay naman. Okay. So I don't have to go to the fitting room. Ang dami kasi, di ba ang tagal? O pero Ganun nag-lose lang. weight ka naman yata. Yes, Ay, I lost oo. at least siguro mga 5 to 10 ngayon. Pero dumating ako, ganyan ako eh. Oo. Nasa hotel ako, sa kabilang hotel, wala akong ginawa everyday, pwede mag-weighing scale. Ngayon titignan ko, oh my God, 100. Ano to? Dalawa sa akong bigas? Oo nga. Grabe, no? Diba? Then I started, practice, ano tawag doon, yung keto ba yun? Keto diet. Keto diet. Ayan na. Unti-unti, kahit pa paano. Oo. Para ano naman yan. Tsaka para din naman yan sa atin, sa ating health. At talagang mahirap ang pag may problema tayo sa ating katawan. Di ba? So from Abu Dhabi, paano ka napunta ng Dubai. Yes. Okay, I went home. Tapos after 3 years, sige, pinayagan naman ako ng o di balik na naman ako doon for another 3 years. Pagbalik ko na ulit ng Pilipinas, hindi ko muna pinansin yung kanya, 6 years naman na yun, te. Kaya nga. Ito na, after a year, tumawag naman sa akin dito, sa Dubai naman, ang Comedy Junction. Ay, okay. Diyan kita actually napanood. Yes, that was 2007, I think.
Tapos ngayon, sabi nila, ang 2 buwan lang ang kontrata ang hinahanap nila. Ayan na po. Dun sa kabila, 6 months. Oo, Umabot dito na naman ng 2 months. Ito, umabot na ng forever. So, ibig sabihin talaga nandiyan ka na ng matagal. Ay, ako pauwi naman din ng may-ari. Okay. Okay, so hindi ko alam kung bakit. Ano bang ginagawa nila ang patulong? Hindi naman. Actually, ibig sabihin lang na talagang isang Boyet Sanchez ay napaka multi-talented na tao. Kung bakit tumatagal ka sa Salamat trabaho, po. di ba? Kasi kung 6 months o kung hindi naman maganda ang iyong performance, ang iyong, edi tsugi ka na. Pauwiin ka na. Kaya lang talaga dire-diretso at kulang magmakaawa naman talaga ang mga naging amo mo para mag-stay ka. Ibig sabihin, you're an asset. Yes, To the salamat company. naman. Siyempre naman, si Nanay Boyet siya. Pero eto, nung nakaraan kasi parang nawala ka dito sa Yes. Dubai and I saw you in ano naman, kabilang bansa. Sa Qatar naman ako napunta. Yes, Alam mo kung Qatar. bakit? Bakit naman? Doon namin dinala si Comedy Junction. Okay. So, nag-close si Comedy Junction dito sa Dubai dahil syempre iba na may-ari ng building ng bowling center. Nag-iba ng pinagbili na yun ng shake. So, iba na naka-pwesto doon. Plus, the thing is na silip tuloy na we are serving liquor sa hindi sa hotel. Okay. Wala sa hotel. So, that's not allowed here, di ba? Yeah, I think that's very important na malaman din ng iba na ang Yes. mga liquor ano lang dito talaga ay makikita sa mga hotel. Sa hotel lamang po, pag hindi doon, ay nako, mahuhuli po kayo. Malaking problema. Malaking problema. So yun ang naging problema. So we are forced to close the establishment. So ang nangyari ngayon ay ang yung dati kong boss sa Comedy Junction, nauna siya sa Qatar. Tapos siyempre, ikot-ikot muna siya, tinignan niya kung paano magiging pwesto doon. Paano mag-set up? Yun. So ginawa namin ay we brought this Comedy Junction to Qatar. So how is it? Ay, nako. Kasi dito, alam na natin yung ano dito, di ba? Oo, Kung dito. paano, mga ano Iba ang talaga. Pilipino dito. Masaya. yes. Alam mo yun, dahil sa lungkot, o sabihin na natin dahil gusto nilang malibang. Dahil sa kanilang pagod, at syempre sa boredom, sa homesick and everything, yun yung ginagawa nilang pang-alis ng stress. Yes, exactly. Diba? Pang-chill, kumbaga. Pero doon sa Qatar, doon mo makita mga Pilipino, they are not used to entertainment. Ah, so ano lang ang... As in, bahay, trabaho, bahay lang sila. Napakalungkot. Pupunta sila, mag-stay mga 1 hour, 2 hours, then go home. Imagine Parang kasi that. ganun na kasi yata ang Kasi yun ang nakasanayan nila. nila. So sila ay yung papabukas pa lang naman sila, open pa lang sila. So hindi talaga sila yung sanay sa ganitong, alalahanin mo, 9 bars lang around the Qatar. Really? Yes, and most of these 9 bars ay puro Pilipino pang entertainers. Pero yan puro banda. Kami lang yung comedy bar. Kaya for, let's say, mga siguro, mga less than a year, puno-puno pa kami. As in talaga dinudo mo kami parang yung nagpupusa dito sa Dubai. Kasi something new sa New, kanila. oo, tapos naalim sila. Siyempre, alam Oo, mo naman, of comedy. course. Basta madadaldal at comedy talaga. Patok na patok ko yan. Correct. Kaya nagkaroon lang siguro ng, ewan ko ba, lumipat kasi kami ng venue. Yung paglipat ng venue yan, medyo, Bumaba na yun. umaba yung ating attendees. So, sabi natin mga clients, mga customer. Yun. Tapos, siguro sabi nila, ay, kami rin yun nandun for 2 years. Oo nga naman. Naman. Ano naman, di ba? Nga naman. Alam mo, pag araw-araw kumain ka ng pakbet. Oh yes, Naku totoo lang, yan. mama. So dapat iba-iba naman. Yes, Anyway, yes. paano ka napunta dito sa sa Pilipinas, Nay Boyet? Ano ba ang ating linya ng Okay, trabaho? so yun din, stand-up comedian ako. Umiikot ako sa okay. I started 1992. So how did you realize na ikaw pala ay isang entertainer? Is it from ano Yun na talaga? nga, sabihin mo, ang layo doon sa aking profession. Oo. Okay, so business administration ako eh. Ang layo, no? Management? O, Into diba? ano? Oo, paano mo na-realize bigla na ano ka pala? Hindi, I love dancing actually. But the thing is, the very first time na ma-discover ko na katapalaw kahit konti lang naman. Ano yun, nung pinasampa ako ng kaibigan ko. Ang nasa stage nun was Alan Kay and Leonard Obal. That time, sila yung mga nasa sing-along. Si Eileen, Idolas Ala, Correct. sila Arnel Ignacio, Arnel Tamayo, who else? Paoy Baro, si Torreya, sa mga wala na yun sa yung iba ng tsugi na. Kung saan na napunta ng mga kaibigan. So yun yung mga una kong napuntahan na samahan sa stage, pinakanta lang ako. Namataan ako nung may-ari, kasi bukod sa kanta, gawa ko ng kwela yung aking ginagawa, yung act.
So, ginawa kong comedy actress ang isang seryosong kanta. Yun. Sabi niya, why don't you try? Try mo lang kahit mga isang araw lang. Tinry ko isang araw. Ang ginawa niya, binigyan niya sa akin araw-araw. Ayan Dito ang ka na, problema. please. So, Oo. kaya ako naging bunso nila noon. Okay, kasi pumatok ang talent ng Style. gano'n. Kasi that time, kasi puro seryoso sila. Mm-mm. Alan Kay is a serious, hindi siya talaga nagko-comedy. Ah, Unless parang meron siyang special show, doon lang siya may material. Okay. Yun, comedy, pero for everyday, hindi siya ganun hindi siya And considering naman, actually, sabi ko nga, mas madaling umiyak kaysa magpatawa. Oo, kasi, Mahirap. nung araw pa noon, siyempre medyo conservative sila. Ako lang yung pinakabalahura. Ikaw lang yung malakas mga Oo, mga asar. asal, mga busy Oo. na tao, mga bully. Actually, hindi kasi ayaw nila. They're not used to it. Ako lang yung naglakas loob na, Hay! Oo, Ako lang yung talakera. Wish talaga naman patok na patok kahit dito yung Tapos ngayon, nanibago sila siguro sa bagong approach. So, tinanggap naman ng masa until naikot ko na ang buong Quezon City. So, pinaka-huli ko, since then, kung saan ako nagpalipat-lipat mga hotel. So, hanggang sa mapunta ako, ang pinakabago pumunta rito ay pinakahuli ko na setan ay Punchline and Love. Ay, Yeah. super famous. Gusto ko nga sana sa clowns kasi Oo, ayan o, nananawagan. Pag bakasyon, alam niyo nang gagawin niyo, di ba? Ayan, so sobrang talaga, sobrang nakakabilib yung ganyan sa entertainment na. Kasi pag iisipin mo, iba yung magpipelikula ka, mag-artista ka, into entertainment talaga na ganitong klase ng parang genre, iba na namang style ito. Yes. So gaano, may time ba sa pag-entertain mo Nanay Boyet na parang you're not in the mood, problemado ka? How do you handle yung mga ganong sitwasyon? siyempre, yun ako Siyempre pag may problema tayo, just like lately, but please don't cry. not. Just like lately you have a big problem, okay? Kasi, congratulations by the way sa Alcadi Tourism Travel Buddies na nako talaga man hinawakan ang production ng team ni Nanay Boyet. Ayan. Very successful. Very And happy successful. anniversary, Alcadi. 12 years and congratulations. 12 years. Kasi doon talagang pinanood kita when you were doing the hosting, considering na during that time, Yeah, I was until going this time, through yes, meron ka a hard pinagdadaanan. time. So paano mo na-motivate yung sarili mo kung paano mag-deliver pa rin ng kasiyahan? It's just that, first and foremost, pagka kasi naging artist ka, ang laging mo intindihin ay yung responsibility mo sa audience mo. Okay, you set aside your personal feelings, emotions, laging ganon. So the show must go on. Kahit ano yan, di ba? Alam mo naman, pagka ang nagpapahina lang naman lagi sa atin, ang family natin, lalo na kung magulang natin yan. Yun ang lagi kong dinalasabi. Walang may mangyari sa kanila masama. That's the reason why you are all sacrificing because of our family. Exactly. The reason why we have to go through miles away. Diba? At hindi madali ang pagtatrabaho sa ibang bansa, lalo pag mga ganyan na dumadating yung sitwasyon na ganyan na you are praying na sana nandoon ako during those time as nahiyakan ko sila. Mas worse pa nung siguro last year, mas worse. Not last year, 2 years ago. 2 years ago, same scenario, I was on stage when I had the bad news from the Philippines. Yung lola ko na nagpalaki sa akin for 18 years, died. So sorry to hear that. So, ang hirap. You know, you have to cheer these people up while you're on stage kasi yung responsibility mo eh. Kasi sila naman hindi nila alam yun. At hindi naman yun ang pinuntan nila. Makiisa doon kung ano man dinadala mo. No, I came here to have fun. Yes. At yun yung mabigat na nakaatang sa amin. So you Totoo have to yan. make people laugh no matter what. The show must go on talaga. Yes. So yun yung Paano mo yan napakahirap. alam mo, pagsasalang ka na, as in, Handle. yung sobrang bigat na parang, dumating ba sa point na minsan talagang ayaw mo mag-perform just because of a really, No, wala naman. So sobrang passion ko siguro at sobrang dedication ko. talagang nagagawa. Hindi magawa ko pa naman yun. So far, in my years of So overall, entertaining people. total, how many years? Bilangan na naman tayo ng taon. Magkakaalaman na naman. Okay, In mga siguro, entertainment industry. mga na, silver na. Silver, ayan na, silver na. So, ibig sabihin Bata pa ako Kaya nga sinasabi ko na talagang ito sila ang mga unang nagsimula talaga ng entertainment industry dito talaga sa UAE. Correct. Ay, talagang inaano ko yan, na talagang hindi alam ng iba yan na kami, tulad kami matatanda na kami talaga dito, di ba? So yun. In fairness, lahat naman ng entertainers at lahat naman ng mga nasa field ng comedy, nasa Correct. music, alam nila lahat yun. Oo. So,
nire-recognize mo nila. At maraming salamat naman sa ginagawa ninyong pag-acknowledge dyan. Oo. Lalo na doon sa ating mga kapatid sa hanap buhay. Whenever they see me, alam ko na naman kayo respect na binibigay nila. Maraming salamat. Lalo ako, saludo ako. Kulang ko maglatag ng red carpet. Grabe ka naman. Kaya lang naman, mabigat naman, hindi naman kasya sa bag. Di ba kung dala-dala ko pa ang red carpet, sinanay siya. O di ba? Pero ano naman po, Ayun. wag po kayong mag-alala. Ako pa rin po naman yun. Wala naman akong ano eh. Alam mo, ayan, gusto kong ito, the good thing is, kasi si Nanay, napapanood ko siya way back pa sa kanilang, sa kanyang mga show. Kasi hindi talaga yung outlet ng mga Pilipinos dito. Katulad nga ng mga sinasabi namin, wala pa ang Dubai are totally zero pa that time, wala pa yung mga, alam mo, mga buildings, wala pa itong mga train na to. Nung O bakit kami Claridge Hotel ba? O, diba? At ito pa masaklap dyan, inabutan pa ang cinema. Ang cinema, is that correct, right? Ang cinema pa dito sa Dubai, nando doon sa Maya, Coralan, sa may opposite ng Correct. Bulaga Police. Yung Correct. po ang sinihan. Walang metro. Walang metro. Walang DC, walang mga Ang mall, Ang ano mall, pa? Algorer. Algorer. No. Ano ba ba yun? Ang mall pa is yung lumang-luma doon sa may papasok ng Sarja. Oh my God, yung ano. Tapos, yun, the yun, Dubai yun. and the Reef Mall. Oo, yun. They Yun are- lang. Yes. O yun, Lamsi. O Lamsi. O yan yung mga, nagkakaalaman na ng history. Ipatawag niyo po kami kung kailangan ng history. As Pero yung clock tower nandun na. O yan talaga, nandyan ang clock tower. Traditional clock Pero hindi tower. talagang disyerto pa. Nandyan Yeah, na talaga yeah, sila yeah. Nanay Boy. Yes. So eto na, let's for the OFWs. Okay, ano yung ma-advise mo? Like may mga incoming na mga entertainers o yung mga gustong mag-push through sa mga entertainment industry talaga? Yeah. Unang-una, siyempre, improve your craft. Importante yan. Mapataas ng market value, ng production value. Hindi basta nakatuto ka lang ng stage na ibuka mo na bibig mo, okay ka na. No. Siyempre, lagi mong isipin na hindi lang yung sarili mo ang dala mo yung ating bansa. Kasi dito sa ibang bansa, ang makakapanood sa'yo, hindi lang kapwa mo Pilipino, lahat. Diba? At alam mo naman sila, pagka tinignan nila isang tao, akala nila lahat na ng mga kalabayan mo, ganun Ganon na. ka na. Diba? So dapat talaga may Oo. impression sila na ano. Iba ka na quality. Anyways, nakakatuwa naman dahil ang Pilipino kahit sa madalin. Yes. When it comes to entertainment, talagang nag-stand yan. Totoo yan. Diba? Sobrang gagaling natin mga Pilipino. Kaya kayo pabutihin yung at lagi yung iisipin na wala namang sikat talaga sa mundo. No? Talagang ang mission ninyo, magpasaya ng kapwa. Mag-entertain ng kapwa. Ganun lang, di ba? Gusto ko yan. Wala namang sikat sa mundo. Sikat sa mundo. Wala. Kasi Bakit nga ba yung ang iba? Diyos naman tinitingnan tayo ng pantay-pantay. Why others they are claiming themselves as sikat? Famous, ganun. Siguro, nagkaroon sila ng problema ng bata. It all goes with their childhood. So yun lang naman, pag pinag-aralan mo yan, kaya pala siya ganyan dahil sabi siya sa ganyan, pag-attention, blah blah and everything, nagkulang lang siguro. So doon sa mga magulang, syempre, bigay buso lang po yung lahat attention mo sa anak mo. Importante yan. Importante po sa kanya yun, sa upbringing niya, syempre, at ang magiging, nagmamold po kayo ng kanyang magiging personality. Diba? Yan, diba? Ayan, may advice na talaga si Nanay Boyan para sa Hindi na sa entertainer, sa Oo, magulang din. oo, importante din Kasi talaga yun. tayo eh. nabuhulhubog ng Oo. panganak natin eh. Ako I believe on that, Nanay Boyet, na kung paano mo talaga hinuhubog yung anak, mag-guide mo siya sa tamang daan. Kahit pa sabihin mo na makasama siya sa mga ano, Still, still, siya pa rin yung magtuturo. Yes. Makikita sa kanya, the way he speaks, the way he moves, the way he acts, the way he dress, kung paano siya hinulma ng kanyang magulang. Di ba? Correct. Alam nyo, ang tao naman hindi po sa yaman nabubuhay. Yeah, tama? Totoo yan. O, kailangan- Wala nga tayong yaman, nandito nga tayo. Correct. Nagtatrabaho pa rin tayo, kumakayod pa rin Ilang tayo. taon na tayo dito, Nay? Dapat kung mayaman na tayo ay wala na tayo Oo, dito, diba? di ba? Tama yun. Oo, kasi kung yan ang pag-usapan natin, napakahabang topic niyan, di ba? Correct. Yung mga OFW, tungkol sa Yes. OFW. Yan ang hindi alam kasi ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Akala nila, ngunit andito tayo, tumatay tayo. Naglalabas Okay tayo. lang yan. Oo. Oo. Naglalabas tayo, dumudumi tayo ng kwarta, no? Oo, kasi daw ano, Okay. pani ang selfie natin. Oo. Basta tandaan nyo, tayo naman pong mga OFW, ipaalam nyo pong mabuti talaga sa ating mga kamag-anak kung ano po sitwasyon natin para hindi sila mag-expect. Tama. Kasi kung talagang mahal po kayo ng mga kamag-anak nyo, tatanggapin nila kung ano lang po yung kaya nyo. Ganda niya. Ganda niyan. Saludo talaga ako dito kay Nanay Boy. Nagkakaroon ka talaga ng more positive views about life. Lalo ka na motivate. O teka, meron ka bang ritual na ginagawa? O di ba kasi
Like, may mga hindi, paano mo pinangangalagaan yung boses mo? Kasi nagsimula ka when the first time I saw you, hanggang ngayon, yung powerful voice mo, Nani Boy, is nandoon pa rin. Ewan ko, pero nag-effect naman sa akin, I don't drink cold water. Diba? Binigyan tayo ng cold. Oo, tama yan. Hindi lang naman. Tapos hindi, 8 hours of sleep, yun lang. Wala naman. Important. Hindi mo kailangan mag-antibiotic, hindi mo kailangan ng ano mga ritual o whatever. Basta complete rest. Yun lang naman. Alaga lang, tsaka self-discipline kasi. If you keep on smoking, if you keep on drinking alcohol, yun, kasi Pag sobra, talagang yun sisira. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng cancer of the throat. Why? Yes. Because of smoking and drinking. Totoo O, yan. di nasisira yung vocal cords mo, di ba? Eh, yun naman, buti na lang sa mo, awa ng Diyos. Tinanggal niya sa akin yung smoking and drinking. I drink a lot, dito ako natuto ng gusto. So, paano mo na-realize bigla na ayaw mo naman nigarilyo at No, it's not that I realized because I was hospitalized there. ayan. Marami akong kakilala na ganyan, na ospital, and then the next day, they decided to stop smoking and drinking. I had my heart surgery here in Dubai 2010. Oh. Really? December of 2010. Nako, puntahan natin yan. Kasi na-heart surgery ka, anong na-feel mo niya? Ay, naku, Diyos ka. Parang ano na, last moment. Uy, mo totoo na. yun, totoo yun. Totoo ba yan? Kasi etong nakaraan din na in-interview ko si ma'am na may-ari ng isang salon. Nakaano kasi siya, ilan ang sakit niya eh. So doon niya sinabi na doon mo pala marirealize na lahat ng meron ka sa lupa, material na bagay, bahay, pera, doon mo marirealize sa time na yun na wala yun. Tama. Sa'yo, anong nangyari? Anong naramdaman mo? Ay, grabe ito. Puso yan. Oo, puso. Lahan. Actually, alam mo ba ang nag-ano sa akin na nanaginip ako, nalulunod ako. Ha? Oh, it was, natutulog kami ng araw, syempre. So, mga 3 o'clock in the afternoon, I woke up na para ako nalulunod sa isang dagat. Ganun ang panaginip ko. Sa dagat ako at I'm drowning. Nagising ako na talagang, gising na ako. Akala ko na nanaginip pa rin ako, pero hirap akong Yun na huminga. pala yun. Talagang hinahabol ko yung hininga ko. Kinurot ko yung sarili ko, akala ko, tulog ako. No, I'm not, I'm awake. So nag-aano na yung ano mo, no? Talagang hirap na hirap ako. So I came to our kitchen. Sabi ko, uminom ako ng tubig. Lalo nagsikip, bawal pala yung uminom ng tubig. Habang inaatake pala ako that time, hindi ko alam. Kasi baka mag-aano na yun. And I light a cigarette then. Aba. Sabi ko, ito na-stress Parang kasi ako nakapiling eh. mo na tension ka Oo. o ano ba? So nag-light ako ng cigarette. Tapos talagang tumagil ng 30 minutes na ganun pa rin. I called somebody to help me out and bring me to the hospital. Talaga hindi ko na kaya. Yun, and then the doctor declared na ako pala ay having a heart attack that right then. So, ayun, after a month, hindi naman ako agad nila inoperahan. So, I've been rushed to Iranian hospital, then they transferred me to Rashid dahil kulang naman ng ano nila sa Iranian. At nandito talaga lahat sa Rashid. So, I went through angioplasty first. Hindi naging successful, doon ako nag-flat. What? Oh my God, oo. Nininirgis naman ako sa mga salita mong Oo, flat. doon ako nag-flat actually for a minute and a half. So they nila kami, kunoriente ako lahat, blah 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 and everything. And then afterwards, hindi daw ako pwedeng i-surgery agad, i-undergo ng surgery kasi nga napakahina ng katawan ko, baka biglang bumigay na daw. So dahil na-heart attack na ako na naman for that second time during the operation. Nandoon na. Ayun, so Nangyayari pala talaga yun, yes, ano? oo, kasi sinusundot kasi ng camera, yung camera, yung stent, kasama yung stent, papunta sa mga ugat ng puso mo. Eh that time pala, yung 100% blocked, na isa sa apat yung aking yung mga baradong ugat eh. Nasundot yung isa, doon siya very sensitive pala. So ayun, doon ako bumigay, hindi ko nakayanan. I was conscious then during the operation. Kasi meron pang monitor sa tabi mo. Kasi na-explain ng doktor habang on the process. Bigla ako doon ko naranasan yung, ay ganun pala yun. Yung pala experience na namawala. Oh my God, can you share it to us? Oo, ang lamig ng pakaramdam ng Pero kasi syempre, wag naman mangyari sa akin yan, ano? Pero kasi based on, dun din sa mga kinukwento din ng iba na naranasan nila, na talagang parang, para daw kasi yung pakiramdam, parang humihiwalay. Yes. Tapos eto tulad si Madam, na yun nga sa salon, sabi niya, talagang, alam mo, nakita ko yung sarili ko talaga. Me too. Oh my God! Nakita daw talaga niya yung sarili niya.
Ako naman, ang experience ko kakaiba. Para bang ang feeling ko, nananaginip ako na bakit ang daming nagsasalita, ang daming tao, puro nakaputi silang Parang lahat. subconscious, no? Pero, Oo, lahat sila nakaputi, nakapaligid sa akin. Oo. Pero iba-ibang lahi. okay. Bawat corner, iba-ibang lahi. Ganun siya. Pero lahat parang alam mo yung graduate ka lang high school. Wala lang ano, wala lang ano. Wala lang yung cup. Pero lahat nakaganon. Tapos yung ibang salita. Tapos lahat sila nakatingin sa akin. They keep on talking to each other. Blah, 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 blah. Pero iba-ibang Pero hindi mo na lingwahe. naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Ang ginawa ko, bumangon ako. Pagbangon ko, nakita ko sarili ko nakahiga. Oh my God. Sabi ko, this is really ridiculous. Sabi ko, no, I'm not dead yet. Sabi ko, no. Kasi nga, kasi ang lakas ng ano ko noon, ng party spirit ko. Hindi, marami kong kailangan gawin pa. Sabi ko, no, hindi ko pwede iwanan ng magulang ko ng ganun lang. Kasi matatandaan eh. Sabi ko, balik ako. Doon ako nagising na para ako nanginginig. Doon pala kinuryente ako. Inaano ka na pala. Oh my God. Nire-revive pala ako. Alam mo, ito yung mga kwento na talagang hindi natin naakalain. Oo. Kasi I heard this story din from my mom. Nung talagang nag-second life na din yung nanay ko na kasi with a heart problem So, din na. experience in your death. Oo, sinabi niya yun. Talaga na nakita niya yung sarili niya. Ako din. Doon ko lang unang-unang narinig yung kwento na yon. But I was still young during that. Doon parang kwentong so ito, nung ano na nga, naririnig ko na din sa So, iyo. very strange. Makikita mo talaga yung Yung mga sarili patay. mo, Totoo no? yun. Oh my God. Yung mga patay nga, makikita mo. Totoo. Ay, grabe. So ano na film? After Doon niya, noon, ano? buhat nun, lagi ako nakakita na mayroong taong nakaganon lang sa akin. Parang Pero hindi naka-third nakikita eye. ng iba. Parang sabi Na-enhance na- siya, oo, na-enhance, parang na-open. na-open ka. Meron ako before, pero hindi ganun taas yung level. Kasi by level yan. Noon talaga super grabe. As in, makita ko yung, alam ko rin yung difference pag nasa mall ako, nasa ano. Kung sino doon ang ano. Tapos hindi, kasi nakaangat sila ng konti. Kung sino ang hindi mga nakaano dyan. Oo. Pero ganyan lang din, makita mo na ganyan. Oo. Parang normal, pero makita mo yung iba nakaangat. So talaga Yun napaka-strange ang difference. ating, Oo. ating mundo na punong-puno ng ano. Kaya dapat palagi tayo nagpe-pay respect din sa ating mga kaibigan, kapatid dyan na kasama natin, mga ano sila. They all need prayers Oo, lang. parang ayaw pa Prayers. lang nila kasi nga ano, pumunta na sa taas. So Oo. hindi pa nila na-realize. They don't Anyway. even know na they're dead already. Yes. Pagkatapos siya Nanay Boyet, Ayun. ano ang naging ano mo? Kasi that is considered as your Yes. second life. Yes, ang unang-una siyempre, alagaan yung health niyo. Alagaan, napaka-importante ng ano. Kasi kahit wala kayong pera, ang pinakamahalaga yung pinakalusugan. Kahit gaano karami ang pera mo kung hindi ka malusog. Walang magagawa ang pera mo. So you better, alam mo dapat yung kung paano yung mga precautions. Siyempre. Alam niyo naman, prevention is better than cure. Yes, Ang exactly. hirap na. So tulad ko, ano na ako ngayon, kumbaga sa referees boy, kumbaga sa Oo. First, paano Refurbished ba tawag ako? Oo. Pwede na itapon yung Oo, alam mo yung parang na-overhaul to sa kotse. Alam mo yun? So, although functioning, pero yung talaga maximum function niya, hindi yung ganun ka, Oo, yung ganun quality. katagal. Yes, Oo, tama. biluin mo dati, nakakapagsayaw ako ng tatlong Oo. Do music. you still dance sa panahon na to? Huwag mo ko padagalin ng 2 minutes kung hindi, habulin ko na naman yun. Okay, so ano lang. Siguro parang ano lang, simple na lang. Simple Like steps before na. na talagang Oo, talagang bonggang-bonggang ano. energy. Energy. Naka-maximum ang energy ko ngayon. Yes. Hindi. So, yun yung sabihin. So, importante talaga ang health. Napaka-importante. Totoo yan. Napaka-importante talaga, di ba? Kasi health is wealth. Yes. Diba? So, Nay Boyet, sa tagal, sa tagal ng iyong pagiging OFW, Mhm. meron ka pa bang gusto pang maabot? Achieve. What else do you wanna do with your life? Or let's say like 5 years from now, ang isang Boyet ba ay meron pang isang pangarap or mga pangarap na hindi pa niya na-achieve? Actually, when it comes to my passion, when it comes to my posting, singing, and comedy career daw. So that's a career. Wala naman po akong masyadong iniisip na ito yung gusto kong marating. Dahil ako yung tao na pagka nakita ko pinapalakpakan ako ng tao. Masaya ako. Okay na ako doon. Yun yung malaki achievement na sa akin yun. Kasi yun lang naman yung aking layunin ka. Mapatawa sila pag nadinig ko sila tumatawa, pinapalakpak. Masaya na ako doon. It's not the number of people that we need lang. Kahit apat, tatlo lang Yes. yung nanonood sila, napatawang sila. Malaking bagay yun kasi natutulungan ko sila sa buhay nila. Alam ko somehow, natutulungan ko sila sa dala-dala nila. Marami kasi nag-approach sa akin yan. Buhat mo simula pa lang sa business.
nakita ko na marami, almost 90% ng tao na napapatawa ko, bumabalik sa akin. Sinasabi na, thank you for making us. You always makes me laugh. Thank you. Every day. Pag nalulungkot nga ako, tinitingnan ko lang yung mga ano, front account Mukha ko, niya. tingin. Mukha niya na, ni Boyet, di ba? Natatawa na talaga ako. Hindi, may mga ganun kasi. Yun naman, bumabalik naman sila. Kaya yun ang tumatak sa akin na I don't have to be like somebody very famous. Lagi mo nandun. Basta ang sabi ko, huwag niyo lang po ako pababayaan. Huwag niyo na pong alisin sa akin yung health na binigay niyo sa akin ngayon, Second Life. Ang gusto ko lamang po ay makapagsilbi ako through making these people happy. Yes. Kung yun po ang mission ko sa buhay, then I will. Sabi ko ganun. Kaya ang inisip ko, ang sabi ko, siguro yung hindi ko pa na-achieve, siguro yung ibigay pa yung gusto kong buhay para sa pamilya, sa magulang ko. Yun lang naman. I don't actually dream for myself, for my family most of the time. Hindi ko naisip yung kunyari ay yung talaga super famous. No. Gusto ko lang yung bigay ko na sa maging masaya magulang ko. Ganun lang. Happy na ako noon. Okay na. Napaka-humble talaga ni Nanay Boyet. Simula noon hanggang ngayon, siya pa rin talaga. Medyo lumaki lang din ang size ng konti. Through ages, no? Yes, alam nyo naman yan kasi pagka nagkakaedad na tayo, bumabagal po ang ating immune system. Kaya wag na po kayo magtataka kung bakit ganito po ang ating nangyayari sa atin. Pero simula noon hanggang ngayon, siya pa rin po talaga. He's so humble, talagang, ito talaga yung na-idol ko talaga to eh. Salamat po, salamat. Thank you. Sa entertainment industry. At with dito ko rin nakilala yung mga iba pang mga friends with Nanay Boyet. Diyan na nag-connect-connect. Kaya actually marami kami magkakaibigan na hindi naman palagi nagkikita-kita pero andyan lang sa tabi-tabi. But we support each other. Yeah. Yan ang maganda naman. Oo, di ba Huwag niyo, nandiyan sila? nananawagan po ako sa lahat ng Pilipino, lalo na yung nasa events industry. Natutuwa po ako kasi gumaganda na naman, nakaka-recover na yung events natin ngayon Yes, industry, true. no? Unlike before, ang pangit, na kahit na sino ang magawa ng event, mabagsak. So, Correct. we'd like to, nakikiusap po tayo, tayo mga Pilipino, magmahalan po tayo, magtulungan. Magtulungan. Yeah, magtulungan. Oo, sobrang patok na naman ang ating, bumalik na naman ang sigla Yes. sa industriya ng Kung sino man yung entertainment. merong event, supportahan po natin lahat, di ba? totoo Ganun yan. lang yun eh. Kung gusto nyong mahalin nyo rin kapwa nyo. Ay, gusto ko yan. Gusto nyo kalipan yung kapwa nyo. Gusto ko talaga yung mga punchlines na ito. Pero this time makikita natin hindi nagko-comedy si Nanay Boy. Yes. O, kasi kami ni Nanay Boy medyo naging close kami with Alvin, dun sa mga singing contest na kinakanta, kine-create ninyo ng grupo ninyo, doon tayo dun sa Fiesta Pinoy. Tama, It's not tama. for advertisement Doon nabuo yung samahan na Ako, iba talaga to si Nanay. Doon ko kayo naka-up close and personal talaga na At saka, honestly, siya yung unang-unang tao na nagsabi sa akin, ang galing niya itong mag-host. Sinabihan talaga niya ako noon, na ang galing ko daw mag-host. So, Kasi very rare. nanggaling kay Nanay Boyet. Alam mo, isa pa ang pangarap ko na dapat na matupad to, bago matapos tong taon na to. Talaga magkasama kami ni Nanay sa isang stage mag-host. Why not? Let's do that. Oo, meron kami. Diba? Why not? Wala, nasabog na. Alam niyo na yan. Anyway, Sige. kung meron kang gustong balikan all throughout these years na talagang super memorable na palaging tumatakbo sa isip mo, ano yun? Kung anong kaganapan or sa buhay mo na talagang sobrang saya-saya mo. Dito siguro sa pag-upload ko, yun siguro yung peak ng comedy channel. Gusto kong balikan yun na napakasaya. 2009 na 9 to 10. 8, 9, 10. Kasi yung peak ng comedy channel at 7 o'clock, 8 o'clock pa lang puno na yung Puno-puno lugar. na. Na you Totoo have yan. to call para sa reservation. Standing is, totoo yan. Standing. Pag dumating ka ng beyond 10 o'clock, Sorry kahit na. nagpa-reserve ka, naibigay na yun sa iba. So gusto kong balikan yun. Na kumbaga, gusto kong mas marami kasi syempre yung napapasaya mo na. Yun. Ang saya nun eh. Yung bang Sobra. ang dami mong nakita mo tumatawa. Iba kasi yung parang pag pumupunta doon, talagang yun yung araw na parang magtanggal sila lahat ng stress. At saka halos lahat ng Pilipinong nanonood doon, magkakakilala, So, yeah. parang pamilya lahat. Parang party actually yun ng isang Oo. komunidad. Ganun yung Oo. na-build namin noon sa Comedy Junction. Plus, lahat ng artists ay parang family. Alam mo yun, although nagpapalit kami per season. So, lahat na naman pupunta doon ay, ang nagugustuhan ko ay, syempre, kung ano yung na-impart ko sa kanila,
nakikita ko naramanifest sa kanila na ito yung tinuro kasi sa akin ng mentor na. Tama. That's why tuwa ako. I put kudos to isa na rin sa magandang katayuan sa showbiz, si Bootsy. Yes. Kaya marami akong na-impart sa kanya na nakita ko na ginagawa niya. Very good, sabi ko, very good. Tuwa ako sa kanya. Kasi pag nakita mo sa show siya, ina-acknowledge naman niya because of your night. Oh, totoo yan. So, ayun, happy ako doon, very happy doon. Yun, malaki achievement sa akin yun. Pag nakita ko yung mga nakasama ko, yung ginagawa, masaya sila. Positive ang naging dating sa kanila. Kasi yung papala, sa mga entertainers, huwag kayong magagalit kung sakali makinukure kayo. Yun ay para kabutihin. It's from the improvement. Diba? It's a positive criticism. Yes. Dapat i-ano Take it natin. constructively. Oo, dapat nga kumuha pa kayo ng mga bashers eh. Oo, masaya kaya yun. Malaking ano kaya yung tulong. Ganun pala. Oo, totoo yun. Tingnan mo another way. Ano kaya yung kanilang hindi mo na ako mababash next time kasi ito rin yung ginagawa. Tama yun, tama. Diba? Kasi minsan nakala natin we are already perfect. Pero palagi may dapat tayong improve sa ating sarili. And maganda yun na nakukuha natin sa mga tao sa paligid natin because sila yung nanonood sa atin. Saan pa ba manggagaling? Tama, sa iba yan, sa mga manonood natin yan lagi. Alam mo, sabihin sa'yo ng kaibigan mo, ang galing-galing mo. Magkaibigan, alam nyo naman yan, medyo may pagkasinungaling dahil para gusto lang i-boost yung confidence mo. Oo. Biro lang po yan, Pero sa totoo lang, ang dapat ang tunay na kaibigan, sasabihin sa'yo, Totoo. yung lahat ng pangit sa'yo, kasi yun ang tunay na kaibigan. Totoo yan. Sabihin mali ka sa ganito. Kasi yun ang talagang may malasakit. May nagpapalungkot ba sa'yo? Family lang naman, papalapot sa In a ordinary day, bukod sa pamilya, ano pa ang mga simpleng nagpapalungkot sa iyo? O ganun na. Minsan pag nakita mo lang yung nalulungkot ka na. Pag family is really, they make us so sad. Yun lang naman yung namimiss mo yung siyempre, lahat naman ng tao may kasama sa buhay. Diba? Yun lang naman. Pagka kunyari, I'm having my LDR ngayon, nasa Pilipinas siya. So siyempre, malulungkot lang ako pag kuminsan masaya, may time na masaya ako sa share sa kanya, sa family ko. Siyempre, yun yung talagang kulang. Or, kunya nasa peak ka ng kung may kailangan na somebody to lean on, siyempre, tao pa rin po tayo. Yes, totoo yan. Nalulungkot, capable of hurting and paining. Siyempre, pagka time na ganun, gusto mo may someone who would comfort you, console you, mahawakan mo yung kamay. Okay, gano'n lang muna ko eh. Mahawakan mo lang ng bigpit yung kamay ko, maakap mo lang ng bigpit, relieve na ako. Kasi why? Kasi alam ko naman natin man yung taas. Lagi kong pag-dyan siya. Totoo yan. Kahit anong mangyari, nandiyan siya ni Liza. Tama. Yun lang naman sa every time na tumulo na yung luha ko sa kanya, kinabukasan wala pang 24 hours, may sagot na siya. Ano kabilis? Totoo yan. Talaga namang i-bless ka din talaga nanay because of your good heart. Diba? Kailangan. Kasi wala tayong pagmamalaking iba eh. Pwede yung ating puso. What makes you so happy in one day? Wow! Food! Sabi ko na nga, bakit ba tinatanong ko pa to, di ba? Dapat, sige, bukod sa food, what really makes you, ano ang sobrang nagpapatawa sa'yo? Kakornihan ba ng ibang tao or ano? Hindi naman, actually, hindi naman sa malalim na ako patawanin, pero ang babaw ko nga eh. Oo, kasi... Ang babaw ko nga actually, yung makita ko lang kunyari, medyo may kakaiba. Natatawa ka. Oo, natatawa ako. Natatawa ako. Natatawa lang ako pagka nasa Facebook na ako. Alam mo naman ang Facebook mo. Yes. At tinitingnan ko lagi, pinanonood ko lagi sa YouTube. Ano yung mga funniest, ganun lagi. Okay. Para happy ako. Para happy. Huwag manonood na. Actually, wag dapat manonood na mga ano eh. Huwag yung mga depressing. Brutal, Oo. mga nakakaano na yung mga masalimuot sa dibdib. Yung masyadong malungkot po yung mga ano masabi mo sa mahilig humugot? okay lang naman yun. Ang mga magaling humugot, dapat marunong ka rin magbaon. Ibaon mo sa limot yung Ayun, mga bagay gusto ko na yan. magpapahirap sa'yo sa puso mo. O, diba? Oo, dapat ang nabubuhay ka para sa future, hindi doon sa nakaraan. Kaya ka lang humuhugot dahil puro nakaraan mo eh. Tama. Tandaan mo, walang matutulong sa yung maganda, ang puro negative. Dapat mag-move on. Move on. Move on ka lang. Move on. Yung pa nangihirapan ka na mag-move on, ang gagawin mo? Move out. Move out. Move out. Ganon, di ba? Diyos mio, kayo talaga nagpapaproblema. Kayo mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin dyan sa labas. Anyway, Nay, may akong mga katanungan sa'yo na
hindi naman ganun kahirap. So, kilalanin natin sa mabilisang Huwag lang paraan. mathematics yun. Hindi dito mathematics, di tayo pang mathematics, di tayo ano. Kung ikaw bibigyan ng isang araw, ano gusto mong gawin sa loob ng isang araw? Love na isang araw. Na walang show, walang ano. Just yourself. Kung isang araw na lang to live, Sige, sige. ikaw na nagsabi niya, parang gusto mo naman kumayo na. Hindi naman kasi sabi ko kasi bigyan ka na ako ng isang Oo, araw. sige, kung halimbawa binibigyan ka ng pagkakataon na in one day talaga na sinabihan ka, One day, the usual. I would divide it into 3. Okay. First, siyempre yung family ko, devote ko sa kanila. Lahat na magpapasaya, magpapangiti sa kanila. Yan. Ayun. Tapos, gusto ko walang, kasi hindi natin maaari sa isang group o isa isang pamilya, meron mga hindi maganda kakaintindihan. Totoo. Gagawa ko ng paraan. Sa time na yun, within that time, magkasundo sila, na bago umalis, wala, maging maayos sila. Second, with the person I love, okay, didevote ko din yung time na yun sa kanya. Para ma-feel ko naman na syempre, ito yung pagmamahal na bibigay ko sa iyo. Diba? Ayun, mahalaga din yan sa'yo. Napakahalaga din. Totoo yan. Okay. Ikatlo, I would go to a charity institution. Okay, siguro yun ang pinaka-actually isa sa mga Isa pa sa mga gusto mo pang gawin. yung tulungan yung mga less fortunate. Kasi sabi ko, it's not that I am very rich now or I am very generous, no. Because I know how to be like that. Alam natin yung pakiramdam ng Wala. wala. As in. Napakahirap ng wala. So kailangan nila lagi may tumutulong, di ba? Yung tumutulong na hindi nangangailangan ng kapalit Totoo. ay napakahirap nun, di ba? Kadalasan kasi pagka tinulungan ka, lalo na pag dito, yun ang nakakalungkot, kailangan pantayan mo yung ginawa mo sa'yo. Samantalang, lahat ng ginawa mo, hindi mo na kailangan Isa-isahin. isa-isahin, pero alam naman nila yun. Tandaan nyo, ang taong gumawa ng kabutihan sa inyo at gumawa uli ng kabutihan sa iba, hindi mo break yung blessing mo binibigay sa'yo. Kundi, lalo mo pang Tandaan mo, yung nagbigay ka man ng tulong, hindi man sila magsukli sa iyo. Marami ring tumulong sa iyo, tandaan mo. Oo. In some Masigit pa sa ginawa mo. situation. Diba? Tama, ang ganda na. Kaya dapat ganun. Grabe. Dapat yung mga ganito ang ating laging napapakinggan, ang mga ano, di ba? Hindi mo makakalain na isang komedyante makakapagbukas ng iyong isipan sa mga ganitong bagay. Hindi minsan kasi sobrang kabisihan na natin or sobrang ano na ng social media, ito yung mga bagay na nakakalimutan natin bilang tao. We are so busy with a lot of things, but nakakalimutan natin yung mga ganitong bagay na dapat na ginagawa natin. Correct. Tama ba? Di ba? Ang lalim, no? Di ba nagiging seryoso rin ako sa sitwasyon na ito, di ba? Grabe. Nay, alam mo, ang dami-dami ko talagang gustong itanong pa at gusto kong ma-share pa natin sa ating mga kababayan na mga OFW. So siguro, we'll have part 2, part 3, or Yes, why not, why not? Isa pang upuan natin na ano. But do you have any message or bilang OFW, bilang entertainer, ano ang mabibigay mong advice sa ating mga kaibigan, kababayan? Okay. Sa lahat po ng ating mga kababayan, hindi lang dito sa Dubai, sa lahat ng sulok ng mundo, tandaan nyo, inuulit ko po, ang kabutihan at kababaan ng loob at kabutihan ng puso, iyan po ay kailanman ay hindi po nababayaran. No? Huwag kayong mag-alala, huwag kayong pagdamot, tumulong, umunawa, magbigay, siyang maging ilaw para po sa mga nadidiliman. Dahil ang blessing naman po niyan, balik ng Diyos at sa inyo ay sobrang tiktik-lig po yan. Ha? Kaya wag po kayo matatakot. Tandaan nyo, hindi niyo nire-represent ang sarili niyo. Buong bansa ang nire-represent. Bilang Pilipino, tandaan nyo. Tayo lang po ay maging maayos, maging matulungin sa kapwa. Wala pong problema. Hindi na po kailangan puro Pilipino tinungan nyo eh. Kung nagagalit kayo sa ibang lahi, okay lang yun, itindihin nyo sila. Baka hindi kayo nag-itindihan nila dahil sa kultura nila. Ngayon dahil kayo nakakaintindi, hayaan nyo lang yan. Dahil tandaan nyo, darating ang araw at darating na maintindihan nila at mamumulat sila na, ay ito pala yun, yung ginagawa niya sa akin. Always pray. Tandaan nyo, the best weapon na meron po tayo, yung ating pananampalataya, pagpag-unayan natin sa Diyos. Amen tayo dyan. Ano tayo ng mga sinasabi ni Nanay Boy. Nay, beach or park?
Beach or park? Di ba nasundot ko talaga? Beach. Oh, coffee I or love tea? Coffee. Teka, sabi mo beach. May time ka pa ba na pumunta sa beach? Naku, sana wish ko lang. Ayan. So sa mga kaibigan ni Nanay Boyet, bigyan nyo naman ito ng pagkakataon makapag-beach. Malapit na ang medyo Nag-beach pala ako. Siguro mga 2 weeks ago with my kapatid, Reginald Altera. of Ayun, TFT. ako isa pang ano yan. Isa pang saludo tayo kay Sir Reg dyan. Isa Yeah. napakahusay. Oh, chocolate. What? Or sex. Okay, sige, I sinabi have no mo. choice kasi ang layo naman ng mahal ko. I have no... Sa edad ko na to, gusto ko kasi I'll do it with my special someone. Walang pag-ano-halong ano yan. Ito, is it really true na pag medyo may edad na tayo, we are not looking on that side, but we are more on companionship? Yes. Is it true? Yes. Sabi sa inyo, totoo talaga. Nung yun. araw na kabataan ko, syempre dumaan din kayo dyan. Alam niyo yan, nagiging malikot ka rin, maharot ka din. Pero pag na-reach mo na yung ganitong edad, siguro iba na yung magiging outlook mo sa buhay. Na seryoso ka. Companion. Mas marami ka na dapat priorities na dapat for future, not for your everyday physiological needs. True. That's very true. How do you want to spend your retirement? I'd like it to be in the Philippines. Siyempre, meron akong sariling resort. Huwag ka. Sarap na. Malapit sa beach. Sa I love water. Gusto ko lagi. Pagka nalulungkot ako, masarap. Makakita lang ako ng beach. Para ako nakakalma. Ganun. Hindi ko alam kung anong meron kapangyarihang binibigay o energy binibigay sa akin ng ang dagat. Mysterious kasi ang dagat. Oo. Mas malalim, di ba? Tahimik. So, kailan mangyayari ang retirement? Is it, Sa- how many more years do you want to spend your career? Siguro during your mga 5 years na. 5 years. I'm giving myself at least 5 years. Kasi yung remaining nun, kinalculate ko kasi masyado na matanda yung magulang ko noon. Gusto ko nang kasama ko sila lagi. That's why when I had the chance na umuwi ako from Qatar to the Philippines, 9 months ako sa Pilipinas. Oo nga eh, ang tagal Tagal mo, na, ano 9 months na. Hindi ko pinagsisihan kasi everyday, napapasaya ko sila. Nakita ko, sabi ko, ang dami ko pinagtatawang tao, pero yung mismo kong magulang hindi ko mapatawag. That time, ginawa ko talaga yung best ko. Everyday, they're laughing, they're blah, 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 and everything. That's what they missed. Nung umalis ako, sabi ko na kapatid ko, parang papatawa siya ako. Don't cry. Sabi ko, basta, lagi ka lang kaso na ano sa magulang natin. Happy na ako. Kaya sabi ko, nung yung nanay ko, ano siya na heart attack din eh. Tinawagan ko sa telepono yan, nasa ICU, pinatatawa ko. Pinagalitan ako ng mga kapatid ko. Kasi tumatawa. Oo, kasi baka may atake Baka na naman nanirinig kuya. na yung boses mo eh, baka another heart attack na naman yun. Kasi sobrang tuwa, di ba? Bawal nga ang So sobrang. sabi ko, siguro ako wala ka na naman makain marami dyan, kaya ka nagkaganyan, ano? Sabi ko, malungkot ka na naman, happy ka Kaya lang naman nga. pag maraming pagkain sa harap. Padalhan ng maraming pambili ng pagkain ang ating mga nanay. Basta nutritious, Oo, healthy. totoo yan. Okay, eto. Last na talaga to na question kasi Okay sobrang po. napapahaba ng ating ano. Papasal-usapan natin. Kung nga, masarap kasing kakwentuhan si Nani, parang you can talk anything and everything under the sun. And even kahit gabi na, pwede kayong magkwentuhan. Hindi na ubusan ng kwento eh. At saka parang, like itong araw na to talagang parang dala-dala mo to for 1 week na nakausap mo si Nanay Boyet na motivated ka. Lahat ng mga sinasabi niya ngayon, naka sa utak mo na ito. So, sobrang motivated. Ako talagang sobrang motivated ako. And sobrang excited talaga ako. Nasabi ko, no, hindi na talaga pwede palampasin itong araw na to. Kailangan na to. Mahirap pa. Kasi marami nang nalulungkot. Kailangan maraming sumaya. Ito kay Nanay Boyet. O, di Be ba? an inspiration, Yes, not a be an desperation. True to life story. Ayan. Kung meron ka bang gustong baguhin sa sarili mo, ano yon? Yung aking ipin. Ako gusto ko yung ngipin mo. Actually, yung boss ko before. Kaya Trademark mo yan. Oo, kasi nung dati kasi, yung boss ko, papaayos ko na noon. Sabi niya, mawawala yung Boyet eh. Mawawala yung ano. Wala si Boyet. Branding Sabi niya, na yun, yun. yun ang doon ka namin nakilala. Doon kami naging happy kami sa'yo. Tinanggap ka namin kung ano ka. It's not about your looks. It's about how you treat us. So ay, hindi mo na So, pinagpatuloy sabi mo. ko, okay na, ganito. O, di ba? Alam mo ba nung launching nung Arcadi? Sabi niya, mayroong yung SMDC. Sabi niya, ako gagawa ng ngipin mo. Ay, marami na nag-o-offer. Oo, nag-offer. Sabi niya, wala akong problemahin. Susujuk love life, everything. Bigyan na lang kita ng ayusan ng ngipin. Sabi sinabi Inisip mo. inisip ko talaga. Tama ka. Gusto mo ba? Ano ba? Ayoko naman, hindi mo ako beauty queen. Oo nga naman. Di ba? Okay naman ako. Okay naman. Nanay Boyet is Nanay Happy, Boyet. contented ako whatever is given to me, what is happening to me, kung ano na itsura ko, gano'n. Pag di mo ko tinanggap, hindi kita out.
Grabe sila, di ba? Ito na talaga last na question na to. Nanay Boyet, Po. pakidugtungan lang po itong ating sentence na ito. Mm. Ako si Boyet Sanchez, ako ay... Makakasama ninyo hanggang sa huli sa pagmamahalan, kailangan nyo ng advice, kailangan nyo ng taong magtutuwid sa inyo, that will be the one. Grabe, no? Napakasimple pero napakalalim. Mhm. So kung gusto nyo na makasama, magiging kaibigan, Mhm. magiging kasama sa tawanan, kahit sa iyakan pa, kung gusto nyo ng inspirasyon, motivation, tawagan lang po si Nanay Boyet sa kanyang numero. para sa counseling. Yeah. Hindi, biro lang po. That is very true. Ayan. Pwede naman, tawagan nila ako, 800-7722. Kaya po, ayun. Very brown boy kaya tayo. Anyway, do you have any forthcoming shows or saan ba namin na Yeah. pwedeng dalawin si Nanay Boyet? Yes, please do come. Every night I am performing at Castle Hotel's karaoke at the lounge ground level. Ayan, so wag lang every Saturday ha. Every Saturday wala po ako. Ayan, so magde-day off naman po ang isang Yes, Boyet. yes. Kailangan po maglabay. Baka wala nang maisuot na mga andis to, di ba? Tama, Kailangan. tama. Wala na. Ano pa? Saan pa? Side by side. O ayan, may opening daw ng ano. Oh yeah, mga kaibigan, and of course magkakaroon po ng reunion. Ang lahat po ng mga naging, hindi mo lahat, kung hindi few of naging host ng Comedy Junction, Wow! ay kinuha po namin sila sa Pilipinas para po mag-perform all of us all Seryoso? together. Si Pao, si Shawi, si Roy, si Jeff, at saka imbitahan din natin yung iba, syempre, para po magbigay saya muli sa mga Naku! Pilipino. Ano to? October Kailan yan? 25, October 25. Nako, sabog to. Maniwala kayo sa akin. Hindi dapat to palampasin. I should be there. Kailangan nandun tayo. Ayan. Dapat, I will invite you. Kailangan, kahit hindi mo ko imbitahan, iimbitahan ko ang sarili ko. Masaya to. I'm inviting you. Ayan, so Kasama ayan rin po. natin yung meron din tayong mga contest, like singing contest, Yan. beauty contest na magaganap. I will announce it further sa ating page, sa FB, siyempre. At siyempre, bibigyan kita ng Yes. invitation kayo for Ayan. Maraming kayong lahat salamat. dyan. Para Ating ano niyan. Siyempre, i-ano natin, i-promote natin ang sobrang Mhm. mga kasiyahan. Yes. Ang Eskinita pala, Eskinita will be having The Voice. Oh, Yes, and I'll be Wow. hosting that also. ayan na naman siya. Yeah. Wow. They invited me to host yung kanilang singing contest. Abangan po ninyo mga kaibigan yan. Open sa mga non-professionals. Ayun. Kaya bigyan naman natin ng Chance, chance yung ating mga nagsusulputan. Moment Na, ang mga nagdadating. sa kanila naman. Yes, exactly. Ayun, dahil nagpo-promote na din naman si Nanay Boyet, don't forget, November 15 po, ang Matilin at Last, dyan sa Sheikh Rashid Auditorium. Wow. Yes, you should be there. Yeah. Kilala mo naman yung si Matilin. So, Yes, yes. she has 70 performers na hindi pa nakikita na nag-perform sa stage. So, bibigyan po natin ng pagkakataon na ating mga local artists, Filipino local artists na makilala din in the field of singing. I'm telling you guys, this is huge. This is sobrang ganda because I love music. Yeah. Kaya sobrang ganda nito. So, dapat lahat nandun tayo. Gusto mo, manonood tayo. kantahan naman tayo. Pagdating po sa pagkanta, huwag niyo po ako asahan dyan. Pwede lang po ako magdaldal. Huwag na yan kasi matagal na proseso po yan. Anyway, maraming salamat, Nanay Boy. Yes, I know thank you're you. very busy at I don't know kung nakatulog ka na ba at in-store mo kita kasi alam ko No ang problem, no mga problem. entertainer ay mga pagising pa ngayon sa mga oras na to. Kaya Positive. lang, binigyan po tayo ng pagkakataon ni Nanay Boyet na makasama dito ngayon sa araw na ito. Thank you. Sa ating pilot episode ng Kaibigan Talk Tayo or sabi nga nila, Kaibigan, usap tayo. So once again, Nay, thank you so much. Maraming salamat. And maraming salamat din for having me here and for having me for your pilot episode. Sa Yes. ating lahat ng mga manonood, tandaan niyo po mga kaibigan natin at susuportahan lahat ng ating mga kasamang Pilipino dito sa ibang bansa. Yes, ayan ang napaka-importante. And of course, maraming salamat once again to Nanay Boyet na nagbigay ng inspirasyon at talaga naman, mas lalo pa natin siya nakilala. Kung gusto niyo pang mas lalo siya makilala, pumunta kayo sa mga shows niya. Hindi lang kayo pasisiyahin, but makikilala niyo siya kung sino talaga ang isang Nanay Boyet. Hindi lang siya kaibigan, nanay, tatay na rin. Kaibigan, Lahat, all in utangan one. niyo, pwede naman. Magpirmahan lang, magbigay ng emergency ID, something like that. Ano. Hindi, talagang maraming salamat sa isang Thank you. ilang oras ba? O sa Maraming oras salamat. ng inspirasyon na ibinigay mo ngayon sa ating mga Thank you. taga-kakapit, pandesal with Inday. Mhm. So guys, huwag niyong kalimutan, i-share po ninyo ito if you think, but hindi na dapat if you think.
this should be shared because napakagandang hapon ng kwentuhan kasama ang isa sa mga haligi ng entertainment industry dito po sa UAE. So once again, maraming salamat. Ito ang inyong kaibigang B na nagsasabing spread positivity and spread love, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino. Till next time po mga kababayan, mga kaibigan naming mahal. Bye! Bye!